Noong January 13, 1982, sa kahabaan ng isang tulay sa Washington, D.C., ay isang eroplano ang pabulusok na tumama at umararo sa daan-daang mga sasakyan at motorista. Maraming tao ang nasugatan, marami din ang binawian ng buhay. Pero sa gitna ng sigawan, pag-iyak at pagdadalamhati ng mga tao, ay isang pasahero ang lumutang sa ilog kung saan bumagsak ang eroplano at piniling isakripisyo ang buhay para tulungang makaahon ang iba hanggang siya mismo ay malagutan ng hininga. Ito ang kwento ni Arland Williams Jr., ang lalaking kinikilalang bayani sa bansang Amerika dahil sa pagbubuwis ng buhay para mailigtas ang mga biktima ng isang airplane crash sa Estados Unidos. Ang pagbagsak ng Air Florida Flight 90 noong January 13, 1982 ay hindi lang dahil sa isang pagkakamali, kundi resulta ng sunod-sunod na maliliit na pagkukulang ng mga empleyado sa usaping teknikal, pangkalikasan at pantao. Noong araw na iyon, paralisado ang buong Washington DC dahil nagaganap ang isa sa pinakamalakas na snowstorm sa kasaysayan nito. Tuloy-tuloy ang pagbagsak ng niebe at yelo, dahilan para maantala ang mga flight at mahirapan ang operasyon ng mga airports kabilang na sa Washington National Airport. Pero sa kabila ng lahat, ay pilit na pinananatiling maayos ng mga empleyado ang runway, lalo pa at parami ng parami ang mga eroplano na napopostpone ang flights ng mga oras na iyon. Ang eroplanong naka-assign sa Flight 90 ay isang Boeing 737. Gaya ng lahat ng eroplano, ang Boeing 737 ay umaasa sa malinis at makinis na pakpak upang makalikha ng smooth na lift o pagtaas. Sa mga eroplano kasi, brainy people, kahit na manipis na yelo lang ang nakakapit sa pakpak, ay maaari nang makasira sa daloy ng hangin, magpababa ng lift, at magpataas ng drag na siyang nagiging dahilan para mahirapan ang eroplano na umangat. At dahil may nakitang nakakapit na yelo, ay isinailalim muna nila sa de-icing ang eroplano. Sa proseso ng de-icing, binubuhusan nila ng mainit na likido ang sasakyan para maalis ang naipong yelo at niebe. Pero nakalimutan nilang i-consider ang oras dahil may limitasyon ang de-icing. Kahit nag-de-ice, kung hindi naman agad lumipad ang eroplano, ay maaaring bumalik at kumapit muli ang yelo. At dahil sa matinding trapiko at delay, masyadong matagal na naiwan sa runway ang Flight 90. Patuloy pa rin ang pagbagsak ng niebe ng mga oras na iyon. Kaya unti-unting kumapit muli ang mga yelo ng hindi napapansin ng mga tao. Bukod pa dyan, ang mga sensor ng makina na sumusukat sa pressure at tumutulong sa pagtukoy ng thrust ay naapektuhan na rin ng lagay ng malamig na panahon. Kapag nagkaproblema ang mga sensor, ay maling datos ang ibinibigay nito at ipapakita nitong malakas pa rin ang makina ng eroplano kahit hindi naman. Delikado ito, brainy people, dahil sa loob ng cockpit, ang mga piloto ay umaasa sa mga datos na iyon. At kapag mali ang datos, ay magkakamali din ang mga piloto. Nang magsimula ng mag-take off at umandar ang eroplano sa runway, ay hindi ito umangat ng malakas gaya ng inaasahan ng mga tao. Mahina ang thrust na nagawa ng eroplano, pero dahil sa lamig ng panahon, ay hindi iyon ipinakita ng sensor. Ipinakita nito na normal ang lahat at malakas pa rin ang sasakyan. Sa madaling salita, mali ang ipinakita ng sensor sa mga piloto. Idagdag mo pa ang mga kumapit na yelo sa pakpak na hindi rin napansin ng mga empleyado. Ibig sabihin,
Doble ang naging problema ng mga oras na iyon. Kulang na ang lakas ng makina at mahina pa ang kakayahan ng pakpak na iangat ang kabuang sasakyan. Ayon sa mga nakasaksi ay napansin agad nila na may kakaiba sa lipad ng eroplano. Masyado umano itong mababa na tila ba may humihila dito pababa. Gayon din ang sitwasyon sa cockpit area. Naramdaman din ng mga piloto na may problema, pero dahil sa maling datos na ipinapakita sa kanila ng sensor, ay hindi nila agad natukoy ang tunay na dahilan. Dahil dito ay biglang nag-stall ang eroplano. Kapag nag-stall ang eroplano, ang ibig sabihin ay nawalan ng sapat na lift ang pakpak at hindi na sapat ang bilis at anggulo nito para manatili ang sasakyan sa ere. Bigla itong bumulusok. Nataranta ang mga piloto pero wala ng paraan para maisalba nila ito. Tuloy-tuloy ang naging pagbagsak nito patungo sa 4th Street Bridge, isang tulay na puno ng napakaraming sasakyan. Mabilis nitang inararo ang maraming kotse bago tuluyang bumagsak at magkapira-piraso habang ang natitirang parte ay bumulusok sa nagyeyelong tubig ng Potomac River. Lahat ng ito, brainy people, ay nangyari lang sa loob ng ilang segundo. Ang pagresponde sa Air Florida Flight 90 crash ay hindi naging mabilis at madali dahil sa maraming confusion. Nang oras kasi na nag-take off o lumipad ang eroplano, ay kasalukuyan itong minomonitor ng mga air traffic controllers sa Washington National Airport. Napansin na nila agad na may kakaiba dahil hindi umano umaakyat ang radar gaya ng nangyayari sa isang normal na flight. Pero mas lalo pa silang nag-alala dahil biglang naglaho ang eroplano sa monitor nila. Dahil dito ay agad silang sumubok na makipag-ugnayan muli pero walang sumasagot kaya agad silang naalarma. At kasabay ng panic na unang naramdaman ng mga air traffic controllers ay siya ring pagpasok ng mga report mula sa maraming saksi na meron umanong nakita na eroplano sa 14th Street Bridge na masyadong mababa ang lipad saka sumalpok sa mga sasakyan hanggang sa tuluyan na itong naglaho. Sinabi pa ng mga saksi na merong malakas na pagsabog, may wreckage sa tulay, at may mga usok na nakikita sa ilog. Sa puntong iyon ay alam na ng lahat. Mabilis na nagsikilos ang mga emergency responders at agad nakipag-coordinate sa iba pang mga ahensya pero nahirapan silang kumilos dahil hindi pa kumpleto ang datos ukol sa aksidente. Bukod pa dyan, challenging din na dalawa ang naging crash site, sa tulay at sa ilog. Idagdag mo pa ang makapal na snow at nakakapanginig na lamig ng panahon ng oras na iyon. Mas lalo tuloy nahirapan ang sasakyan ng mga rescue team na makarating sa crash site. Dito na sila nagsimulang magpadala ng mga rescuing mula sa himpapawid. Isang helicopter mula sa US Park Police ang agad na ipinadala. Sa ganitong kondisyon kasi, brainy people, ito ang pinakamabilis at pinaka-epektibong paraan upang maabot ang mga taong nasa tubig. Pagdating nila sa ilog ay agad nilang nakita kung gaano kalaki ang pinsala ng aksidente. Wasak ang eroplano. May mga debris na lumulutang sa pagitan ng mga yelo. Kaunti lamang ang mga nakaligtas at pawang nakakapit sa mga piraso ng eroplano. Ang tubig ay halos nagyeyelo. Ilang minuto lang ay maaaring mamatay ang lahat dahil sa hypothermia. Kaya agad na nilang sinimulan ang rescue operation. Nag-hover ang helicopter at nagbaba ng mga lifeline. Isa-isa nilang hinila ang mga nakaligtas. Isang proseso na mabagal, mahirap
at delikado para sa lahat. Kasabay nito ang iba pang mga rescue teams na abala sa pag-rescue sa tulay kung saan sunod-sunod ang mga hinuhugot nilang mga tao sa mga nawasak na sasakyan habang ina-assess nila ang tibay ng tulay dahil baka bigla din itong bumigay at tuluyang bumagsak. Dalawang lugar ng trahedya ang tinutugunan ng mga otoridad ng oras na iyon. Sunod-sunod na ang mga bangkay na nakukuha. Halos mawalan na ng pag-asa ang lahat. Pero sa gitna ng lahat ng iyon, isang pag-asa ang bigla na lang lumutang sa katauhan ng lalaking si Arland Williams Jr. Nang bumulusok ang Air Florida Flight 90 sa Potomac River ay agad na nagkapira-piraso ito. Sa lakas ng impact ay nagkalat ang debris nito sa ilog kasabay ng pagtilapon ng mga lulan nitong pasahero. Ilang segundo lang ay agad silang inatake ng lamig. Nagsimulang magbago ang kanilang paghinga, manigas ang kanilang mga kalamnan, at mawala ang init na kinakailangan ng kanilang katawan. Subalit, hindi iyon naranasan ni Williams. Paglutang ni Williams ay agad niyang namataan ang mga naghihingalo niyang kasamahan habang ang mga hindi pinalad na makasurvive ay palutang-lutang na lamang. Mabagal ang galaw ng ilog sa ilalim ng yelo ng oras na iyon. Malamig ang hangin at kinakain na rin ng tubig ang kanilang lakas sa bawat segundong lumilipas. Pero hindi nagpatalo ang lalaki at sa halip ay agad na pinagana ang kanyang utak. Nang marinig niya ang rotor ng helicopter ay agad na siyang kumilos. Mabilis siyang kumapit sa isang wreckage at tiningnan ang kanyang mga kasamahan. Tiningnan niya kung sino ang malapit, kung sino ang nangihina na, kung sino ang dumudulas, at kung sino ang maaring hindi na magtagal. Pagbagsak ng lifeline mula sa helicopter ay si Williams lang ang may lakas na abutin niyon. Pero sa halip na itali sa sarili ang lubid, ay mabilis siyang lumapit sa pinakamalapit na survivor sa kanya at ibinigay sa kanila yon. Noong una ay inakala ng mga rescuers na maaaring nakonsensya lang si Williams na siya ang unang maliligtas, kaya niya ipinamigay ang lubid. Ngunit nang bumalik muli ang helicopter, ay iyon muli ang ginawa ng lalaki. Sa bawat pagbaba ng lifeline, hindi niya piniling iligtas ang sarili. Sa halip, itinalaga niya ang sarili bilang kaagapay ng mga rescuers sa baba. Siya ang gumabay sa mga kasamahan, sumigurong nakahawak sila sa lubid, nagbigay sa kanila ng mga encouraging words at nagpalakas sa kanilang loob. Ang ginagawa ni Orlando Williams Jr. ng oras na iyon ay hindi lang simpleng sakripisyo kung sino ang mauuna. Sakripisyo ito ng lakas. Dahil habang pinipili niyang mauna ang iba na makaahon, ay unti-unti nang bumibigay ang kanyang katawan. Napakalamig ng panahon kaya normal lang na mabilis na mawala ang lakas ng sinuman. Humina ang kapit ng kanyang kamay. Bumigat ang kanyang braso, bumagal ang bawat galaw, pero hindi pa rin siya tumigil hanggang sa umabot na sa 5 katao ang kanyang pinauna. At sa ika-6 na balik ng helicopter, ay kitang-kita na ang epekto ng lamig kay Williams. Mabagal na ang kanyang galaw, mahina na ang kapit, hindi na siya makaresponde hanggang sa unti-unti na siyang lumubog sa ilog ng Potomac River. Ilang araw matapos ang pagbagsak ng Air Florida Flight 90, mabilis na kumalat sa buong Estados Unidos ang kwento ni Orlando Williams Jr. Sa simula, nakatuon ang mga ulat ng balita sa trahedya, ang pumayang take-off, ang wasak na eroplano,
at ang mga buhay na nawala sa nagyayelong tubig ng Potomac River. Ngunit hindi nagtagal, napunta ang atensyon sa ibang bagay. Isang lalaking nasa tubig na paulit-ulit na tumangging iligtas ang sarili upang mabuhay ang iba. Nagpasalamat ang mga nakaligtas tungkol sa kanya. Nagkwento ang mga saksi sa tulay. Ang crew ng helicopter na nakasaksi mula sa itaas ng paulit-ulit na pangyayari ay nagkwento ng kanyang nakamamanghang nakita na sa gitna ng isang trahedyang puno ng kaguluhan at pagkakamali, malinaw ang naging pagpili ni Arland Williams Jr. sa buhay ng iba kaysa sa sarili niya. Agad na naantig ang publiko sa balitang ito. Dahil dito, pinarangalan siya ng pamahalaan ng Estados Unidos. Ginawaran siya ng Coast Guard Gold Life-Saving Medal na isa sa pinakamataas na parangal para sa kabayanihan ng pagsagip ng buhay. Iginagawad ang parangal na ito sa mga taong handang isugal o ibigay ang kanilang buhay upang iligtas ang ibang tao. Isinagawa ang kanyang libing na may buong parangal bilang pagkilala ng bansa sa kanyang ginawa. Siya ay inilibing sa Arlington National Cemetery, isang lugar sa US na inilaan para sa mga taong ang serbisyo at sakripisyo ay itinuturing na bahagi ng kasaysayan ng bansa. Bagaman hindi siya isang sundalong nasawi sa digmaan, ang kanyang ginawa ay naglagay sa kanya sa hanay ng mga taong inaalala dahil sa pambihirang paglilingkod sa kapwa. Ang 14th Street Bridge kung saan tumama ang eroplano bago ito bumagsak sa ilog ay pinalitan ng pangalan na bilang Arland D. Williams Jr. Memorial Bridge. Araw-araw, libo-libong tao ang dumaraan sa tulay na iyon. Marami ang walang kaalam-alam na sa ilalim nila ay ang parehong ilog kung saan minsang isinuko ng isang tao ang kanyang pagkakataong mabuhay upang mabuhay ang iba. Ang kanyang pangalan ay hindi nakatali sa isang gusali o malayong monumento. Ito ay direktang konektado sa lugar ng kanyang huling ginawa. Ang kwento ni Orland Williams Jr. ay paalala na sa harap ng pinakamadilim na sandali, ang tao ay may kakayahang pumili, hindi lamang para mabuhay, kundi para magligtas. At bagamat nawala siya sa malamig na tubig ng ilog, ang kanyang ginawa ay patuloy na nabubuhay sa bawat taong nailigtas at sa bawat pusong nakakarinig ng kanyang kwento. Dahil ang tunay na kabayanihan ay hindi nasusukat sa kung gaano ka katagal na buhay, kundi sa kung paano mo piniling gamitin ang buhay na meron ka para makatulong sa iba.